Yun lang yung Tado ko sa work ko nakilala si Riva. Ay. Taong lolo ko yan. Kahit bantayan mo 24/7 or Kahit yung malaking bagay kasi kung masarap ka sex ng buka. She's the one. Kung baga romantic ka, ako bastusan. So, ready na kayo sa first topic natin? Game. Kapag mo na kung naman gusto mo. Mahirap to baka may mag-away. Sino ba may mga partner dito? Oo nga. Sino ba yung mga may partner dito? 1, 2, 3. It's a tie. It's a tie versus. Pwede rin itong 3 on 3 Alam mo yun? Singles and match yun. Tapos singles and daddies. Singles. Hindi kasi ako, si Vern at si Jason. May mga babies na yun. The new dads. Congrats pala. Congrats pala sa inyo mga bro. Actually, so, ito sa mga daddies dyan. Totoo na sobrang iba yung feeling pag may anak talaga. Mahirap i-explain pag hindi mo na-experience. Lalo na pag babae pa talaga. Tama, mali. Di ko kasi sa akin lalaki. Tama ba, Jace? Pag babae, mas masaya. Sobra. Kaya ako nangiti lagi. Nangiti ako. Nakangiti rin siya baka gusto na mag-anak. Talaga matapos, gusto ko nang umuwi. Gusto ko na nakita yung baby. Pero no matter the gender, parang iba talaga pag may anak ka. Iba yung feeling. Which is, sa mga wala pang anak dyan, it's for you to find out kung ano yung feeling na yun na sinasabi namin. Next time, mga after 10 to 15 years. Ilang taong ka na nun. Medyo matagal yun, bro. 10 to 15 years. Pag ready na. Tama baka wala ka ng sperm nun, ha? Yun lang. Naubos na. Bakit ikaw ba, buddy? Huwag natin pag-usapan. Ikaw ba, Gab? Ibang topic yun. Ibang topic yun. Huwag na rin natin pag-usapan. Bigay mo na nga yun. Ano bang topic mo? Kung saan mo? Bahala kayo, mas mahirap to. Ano sa'yo ba? Masahirap ba? Balik na tayo. Pero kasi, so, clear lang natin, single, tatlo, sitter. Ay, single, sitter. Sorry. Ay, pala single. Baka may Mayayari mo ko, baka di na ako makauwi nito, ah. Baka may mag-slide sa DM niya, no? Sorry, may... Hindi, ito sa mga girls dyan, take na. Ayun. Contented na ako. Sobra pa. Ito, masasabi ko sa inyo, huwag nyo na i-try. Sorry! Bawal na. Ayan, si Vern, tsaka si Jason. Yun yung mga partner. So, tatlo na lang kami naiiwan dito. Pero... Baka may mag-slide dyan kay Jason, ha. Sabi ng girls, ay sayang, may take na pala yung Jason. Ay! Pa doon siya! Alam pa ay din, ha? Parang gusto sabihin ni Jason, ba't tanggalin na lang muna eh. Pwede bang i-cut mo yun? Masyado ng royan eh. Delikado yan. Mapapaisip si Jason, sasabihin ko ba tanggalin or wag? Kasi parang walang cut-cut dito eh. Ayun, Bird, lapag mo na. Yun na. So, kinakabahan ako eh. First topic namin. Klaro. Paano niyo masasabi if kung ang babae ay pang seryosohan o pang good time lang? Ay, topic mo nga. Ano ba gusto niyo sumagot? Tumahimik na. Yung may partner o yung mga single muna? Single muna. Sige muna, sige. Una ko na din. Baka maging single yung Para sa akin kasi, honestly, lahat naman ng babae sineseryoso. Problema, pag nagpapakit sila ng motive na hindi sila seryoso, diba? Yun. So parang, feeling ko, in my opinion, gano'n, lahat naman sila deserve na seryoso. Paano ba yung hindi ka seryoso sa'yo? They play around. Siyempre, they don't stick to one. Gano'n. Siyempre, ba't mo seryoso yung pag gano'n, diba? Yung may tendency mag-cheat sa'yo o mag-ano. So yung parang sasabi mo yung babae, maraming kinakausap na guy or paano bang play around yung sinabi mo? Maraming hindi naman kinakausap. Okay lang naman siguro yung kausap na syempre bahala sila kung may mali siya or hindi. Huwag ka rin naman mamusga, diba? Pero like, if they're doing something beyond that, nalandian, naghahalikan, eventually having sex. So syempre, they play around or they have sex around.
paano mo sasalusoy naman yun, di ba? Ako baga nakikita mo yung babae, merong naro-rumors yung girl or nakikita mo, ay, medyo later itong babae. Oo, gano'n. So, parang feeling ko, pag naging kami, may tendency siya maging unfaithful. Di ko naman siya ginagurge na, uy, marami ka ng si Bakter. Naka-sex or something. Sorry. Naka-sex or something. Kasi syempre, like, di naman tayo judge ng gano'n. Pero like, syempre, during the relationship, syempre, alam mo, baka di niya rin kaya maging fit. Doon ako sa loyalty ng babae nagre-rely. Kasi sa akin siguro kung something serious. Pero ito din na general to. Sa akin lang to. Parang usually pag sa club ko namimit. Kaya sa club ko siya namimit. Pero hindi lahat na nasa club masama or play girl. Kasi ako lang, good boy, nandun ako sa club. Kasi parang may saying na parang kung gusto mo ng seryoso, sa bar ka pumunta, parang gano'n. Oo, parang kung something na hindi seryoso, gusto mo ng play, punta ka sa bar. Tado ko sa bar ko nakilala si Riva. Ako rin. Seryoso nga yung bar. Kung like for example, kung ayaw mo magseryoso, sa club ka pumunta. Pero kung gusto mo ng seryoso, pumunta ka sa bar kasi yung pag nag-uusap kayo, mas at least conversation mas makaka-connect kayo. Wait, what's the difference between bar and club? Ano ba? Sa bar ba? Siguro more of yung environment and ambience. Bar is like karma. Club is G-side. Okay, gets. Sa Wild. hindi, sa bar, parang mas nakakausap mo pa yung tao. Sa club, masyado nang maingay. Ayun yan. So, parang ganun na yung akin. Parang isa sample lang. Isa sa sample sa or parang isa sa mga red flags. Kumbaga, red flags sa babae. Pag sa club ko nakita or na-meet. So, tingin mo yung the one mo never mo may meet sa club? Or sa, hindi naman. Hindi ko siya sinasara. Kaya nga pumunta na club kasi bali na makita si the one doon. Ganun na. Pero yun nga. Kaya pala palagi ka na sa club. Yun isa sa mga tingin ko kung bakit or pinaka-easiest way ko masabi na ito babae is pang seryoso. At first, yun yung para ma-filter out ko agad. Parang yun. Pero hindi ko kina-close yung door na ma-meet yung babae sa club kasi nagkaroon kami conversation. Then nakita, deep naman pala itong babae. And then parang good girl naman pala siya. Nangyari na-invite na pa sa party. Kasi na-invite na sa party, di ba? Deep. Basta deep. Kasi may time din na nagkataon lang accidentally na birthday party pa rin umaten lang siya dahil sobrang close friend niya yung pinanta niya. So, na-meet ko, kunyari. Siguro sobrang rare. Medyo mababa yung chances. Tingin ko mas maraming chances yung babae medyo nasa play era pa siya nung pag nandun sa club. So, sa akin yung unang way, yun yung una ko sa basihan kung at babae is play girl o hindi. Pero hindi ko ginadjudge guys. Kailangan ko pa makilala pa kung pero yun isa ko sa way ko para masabi ko. So pag palagi yung girl sa club, meaning malaki na yung chance na hindi siya pang seryosohan. Para sa pag palagi siya. Para sa akin. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Yun lang yung una kong way para lang masabi ko. Tama yun. So una kong isipin, na-meet ko yung babae kasi seryosohan ko ba tayo? Ito ko siya sa club na-meet. Pero sige, talaga ko pa siyang kilalanin. Tapos pag nalala ko, sige, doon ko malalaman kung talaga pang seryosohan yung babae o hindi. Pero at first, alam ko kagad na, hindi ako pwede mag-push through kagad kasi seryoso ako dito kagad. Hindi kagad ako dun. More on, red alert. Ano muna ako? Check ko muna ito. Get to know. Check ko muna ito. Baka hindi lang ako kinakausap nito sa club baka ako lang, nagkataon lang ngayon, ako lang free. So ako kausapin niya. So, kung kasama ko si Gap, hindi ako kakausapin niya. Last resort na lang ako, pauwi na ako sa So, mga ganun lang. Yung mga ganun lang naman yung akin. So, yun yung take ko. For me, for now, yun lang yung una ko. Pero marami akong parameters, pero yun na yung as of the moment. Pinaka-simplest way ko para masabi ko yung babae is for good time and or for serious. So yung sinasabi mo pala pag single ka, gusto mo makakuha ng babae, huwag ka masyadong sumasama kay Gab. Actually, yun lang yung pagkaintindi ko Hindi naman, parang gwapo kasi si Gab Lugi ako naman, kung gusto mo maging last option ka, sama mo si Gab. Kung gusto mo maging first option ka, huwag mo sasama si Gab. Kasi pagkasama ko si Gab, last option na. Pero nangyari yung babae, magkasama kayo ni Gab, tapos pinili ka ng babae, pang seryoso. Ay, seryoso yun. Sure na ako nun. Kasi hindi siya tuloy sa itsura Parang mali Sigurado na. Yun, malamang sa malamang pang seryoso.
Hindi siya nadaan sa aura ni Gab. Para mahanap yung the one, kailangan kasama ka pala kita lagi. Tama pala. Pag ako yung pinili, yun na yung the one. Kaya nga masama ko lagi kay Gab tsaka kay Jason. Kadamay ako. Kasama ko Kasama si Jason. Dati si Jason kasama. Kasi pagkatabi ko sila parang, shit, dehado talaga tayo dito. Alam ko, dehado tayo. Lamang makasama ko. Sige, doon na lang ako sa corner kung ano yung mauli. Seryoso to pag ako pinili. Pero yun, joke lang. Kidding aside lang yun. Pero sa akin, si Base simple. Sa akin, parang mas mababaw pa eh. paano? Sige. Sa akin, parang, tingin ko pa sa social media, parang alam ko na eh. Oo nga. Teka lang. Parang meron pwede. akong idea eh. Based sa social media pa lang. Kung bagay, background check mo yung babae. Parang gano'n. Parang ganun. Parang gano'n. Yung pinaka-basic lang yung para sa akin. Pinaka-una. Parang same lang rin, parang same rin kay Allen. Na parang, yung past niya, kung ano siya dati, parang ganun ba? Kaya parang important din talaga sa akin yung social media. Social media. Mababaw pero medyo nagigauge ko na rin. So, ganun. Yung mga nagpo-post ng tulad ng Ewan? Kahit ano, maganda i-post lahat. Ayaw mabash siya. Basta, doon malalaman, alam ko na kung ano ka. ano nga example? Wala na, mamaya na yun. Next episode. Okay, so, technically, pag nakita mo yung Instagram niya, medyo May dating. idea na ako. Pero syempre maganda pa rin makilala mo. Pero, pinaka-basic na parameter sa akin. Social. Kasi kung makita mo nga naman yung Instagram ng babae, puro simbahan, church, Oo. school, medyo seryosohan tong taong to nag-aaral pa. Pero pag nakita mo yung babae, kung saan-saan lang or something. Ganun ba? Tama ba? May Ewan pagkaganon ko. ba? Basta ako, di ko alam sa inyo kung meron ganun din kayo. Pero sa akin kasi ganun, may kita ako eh. Para sa akin talaga yung vibe ng babae kung pagseryosohan kasi importante yun eh. Kasi syempre kailangan jive kayo yung ugali and kakuntuhan mo. Syempre minsan magkukwentuhan kayo. Nonsense yung pagkukwentuhan nyo. Yung okay sa akin yung deep talks na hanggang hindi mo na malayan ang tagal nyo na pala nag-uusap. Yun yung pinaka-importante sa akin. Pwede to. Tsaka goal-oriented, 'di ba? Tsaka tama din naman si Buddy, yung mamimit mo sa mga club. Alam mo yung, hindi naman lahat syempre, pero yung makikita mo lagi sa club. Diba? Alam mo na kung Most likely lang siya most likely. Kasi iba, baka gusto lang mag-enjoy. Yeah, gusto lang mag-unwind, gano'n. Gusto lang mag-enjoy araw-araw na sa club. Enjoy, diba? Pero syempre importante, kunwari seryosohin mo yung babae tapos laging nasa club. Red flag yan, diba? Tama naman. Kasi ang hirap lang kasi parang syempre. Di mahirap mag-overthink pag gano'n. Pero syempre, dumaan rin ako dun sa, na yun, sa stage na yun. Pero syempre, the more you get older, you get matured, alam mo na yung gusto mo sa buhay, di ba? So, totoo nga yung mga sinasabi ng mga older titos na magsasawa ka rin sa mga, di ba lagi, magsasawa ka rin sa mga clubs, gano'n. Mas gugustuhin mo na lang nasa bahay, di ba? Yun nga, parang may different rin na tao. Meron rin iba na parang late bloomers, mga ganun. Na nung bata sila, hindi sila masyadong ganyan. Pero nung tumanda sila, Doon sila mag-club. Tama, yung mga, for example na lang, sige yung daddy ko, nakasal siya ng maaga eh. So, medyo late bloomer na rin siya sa ako naman, na-introduce ng maaga sa kasi he owns like party clubs, diba? So, shout out Karma. Shout out that G-Side. Shoutout nga pala sa G-Side sa mga napapasok ko pong bote, mga shot glass, pasensya na po. Shout out Boss T. Yun. Baka naman may pa... Mga free and sama kami dyan. Oy, pwede tayong episode minsan doon Pwede. sa Carmen. Actually, yun yung iniintay ko na sabihin. Pwede tayong mag-episode doon sa sa Hennessy Room. Pwede. Nice. Pero pwede ko dagdagan pa rin kay Justin na yung sa bar, diba? Baka iniisip mo rin if may tiwala ka nga dun sa babae. Pero syempre, as lalaki tayo, alam na rin natin. Yung mga lalaki kasi, di ba? Di naman Protected Gets ko yun. So, Gets. parang, Hindi, tsaka, alam mo yun, parang lalaki tayo, alam natin kung paano yung kapwa natin mag-isip. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa girl natin or sa mga babae na nakikila natin. Mas wala tayong tiwala sa mga kapwa natin. Kasi alam natin paano tayo mag-isip.
Tsaka yun, nakakaba. Imagine mo may chick ako or girlfriend kasama ko. Ay, may girlfriend ako or chick ko. So, nagpunta sa club. Kunyari, may kalookalike ni Gablag man. Ay, Burn Ong. Wala. Jason Hindi ka Chua. na mag-overthink. Jason Chua, hindi kinausap niya yung girl ko. Talo ko, bro. Logi ka na. Uwi ako nun. Kahit di man totoo, Kahit di- mapapaisip ka. Pero lugi ka lang naman sa kanilang tatlo pag combined sila. Pag kung ano naman, kaya mo yan. Issue nga lang. Wala ko dun. Hindi ako kasama. Wala. Logi talaga. Saka si Justin pass first talaga yan. Kahit ano. Sa lahat. Friend of the court Pero yun nga, parang yun na naman yung sinasabi mo kanina na parang hindi dahil wala kang tiwala sa babae. More on, baka kasi mas malaking chance na masira pa kayo or what. Parang, siguro ako tinatry ko lang din i-protect yung chances na magkaroon kami ng issue sa relationship pag ganun. So, kaya sa medyo hindi pang seryosohan at first yung madalas ko makikita sa club. Pero okay, anong say nyo sa yung partners na pupunta ng club? Yung una talaga, sa lagi namin pinag-aaway, yung kunyari ako, nasa club or siya, magka-club. Kasi yun nga, di mo maiwasan kasi nga, ako, may tiwala ako sa kanya, pero as lalaki, wala akong tiwala sa mga lalaki. Alpha lang yun, protect your own. Pero ngayon, okay lang kahit ano. Kasi sobrang tiwala na ako sa kanya. Tapos may anak na rin kami, so sure naman di na magloloko. At kung magloloko ang babae or ang tao, magloloko yan kahit bantayan mo 24/7 or Kahit ano gawin mo. wala na tayong magagawa. Actually, more of trust. Doon mo malalaman kung hanggang saan ba talaga yung trust mo sa partner mo. Tsaka malaking bagay rin na syempre may anak na kayo. Mas yung trust, no? Oo. Mas nakatulong. Sobra. Para sa akin siguro like first encounter nyo, parang hindi mo masasabi kung pang seryosohan siya or pang hindi pang seryosohan eh. Kasi parang you need to know someone deeper para malaman mo. Pero yun nga, pag first encounter nyo, malalaman mo talaga kung may mga red flags. Yun. Pero para sa akin, masasabi ko siguro if pang seryosohan na yung babae is maghanap ka ng similarities nyo eh. Kung saan kayo nagtutugma. Tapos yung difference nyo, for sure may differences kayo. Pero ano ba yung difference nyo ba? Kayang if ever na mag-fall in love ka with her, tapos mag-fall in love siya sa'yo, yung differences nyo ba? Kayang masapawan ng love nyo? Eventually, pag na-know mo na siya deeper, you would know if like family-oriented ba siya. Like, for example, kung hinahanap mo sa isang tao, family-oriented. Kasi syempre gusto mo magkaanak, gusto mo magkapamilya, happy family. Syempre hanapin mo yung family-oriented. So ako like gusto ko magkapamilya. So hanapin ko sa isang babae na family-oriented. So yun, sa akin nalaman mo siya if you have the similarities na tapos magva-vibes kayo. Yun nga yun yung sinabi ni Gab kanina na parang yung nag-uusap kayo deeper tapos di mo naman malayan ilang oras na pala kayo nag-uusap. Kasi syempre nagva-vibe kayo. Kasi meron mga tao na parang nag-uusap kayo ng 10 minutes dyan pero parang pinawala. Parang wala. Hindi, ganito mo masasabi na parang looks lang yung hinahanap mo sa kanya. Kasi parang kahit sobrang wala na kayo na pag-uusap, parang, pero pag tinanong kanya kung about sa sinabi niya, wala akong masasagot. Which is red flag na yun. Meaning, yun nga, nandiyan ka lang because of her looks or his looks. Yun, more of similarities. Yun, at character ng babae. Eventually. Para masabi mong ito yung right person of that, more on compatibility mo. Tapos values din. Para namamahanap ko yung seryosong tao. Pag nakausap ko na nga siya na malalim, makilala ko yung family niya, siya mismo, kung paano ba siya mag-act sa family niya, paano siya magrespeto or kumausap sa mga tao. Siguro isa sa mga green flag yun para malaman ko kung yung babae is pang seryosohan o hindi. Pero kung, yun nga, yung sabi ko kanina, simple as wait lang sa akin, at first lang nga, kung red flag siya or hindi siya pang seryosohan, yung lagi siya nasa club. Pero okay nga, pwede naman kasi lagi siya nasa club dahil nga may pinagdadaanan lang pala siya during that time. Tapos pag deep talks, nakalaman ko, hindi naman pala niya gusto talaga mag-club everyday. Hindi naman niya talaga trip. Nagkataon lang yung sacred of friends niya kasi nagkaroon siya ng issue sa buhay na napunta siya sa club. Doon, pwede mag-flip yung akin doon sa sitwasyon na, hindi pala siya pang play. Mas madali kasi hanapin yung red flags eh. Compared sa green flags. Yung green flags siya magugul ka, ganito pala siya. Which malalaman mo. Mahilig pala siya sa Which malalaman mo lang if hindi kayo once lang nag-meet. Kasi first time niyo mag-meet, syempre yung hanapin mo yung red flags agad eh. Kasi mahirap hanapin yung green flags pag first time. Kasi hindi naman yung mag-overshare yung babae or yung lalaki.
Ay, di ko lang alam sa lalaki. Magkakahiyaan pa kayo kasi syempre ayoko pakita muna tong attitude na to kasi baka hindi niya to gusto baka hindi niya trip tong ganitong lalaki. Or but ko papakita sa kanya to. Like, hindi ko naman siya ganun ka-close. Pero di ba bro, minsan parang kunyari kahit type mo yung babae, kung hindi mo naman ka-vibe talaga, minsan hindi talaga. Importante yung vibe. Yung vibe. Kasi in the long run yun diba? Kung lagi na niyang kayo magkasama, tapos walang sense na. Diba? So it doesn't mean na pag maganda ka or gwapo ka, automatic Ang seryosohan. Hindi. Kasi yun yung importante rin personality talaga. Aminado naman ako, opinion ko. Aminado ako na siyempre gusto ko maganda, gusto ko sexy, ganyan. Ako rin. And all. Yan yung first mo makikita pero yun di mo masasabi na pag siya yung type ko physically or seryosohan na siya. Which is kailangan mo siya makilala muna para to know if pang seryoso ba talaga siya or hindi. Parang plus na lang. Boring din kasi kunyari gusto mo lang yung physical trait pero hindi pala kayo vibe. Parang eventually kahit gaano ko attractive yung babae for you, pagdating siguro na few months mabobore ka tapos fall out of love ka or something. Hindi kasi di ba pag maging seryoso ka, syempre long run hanggang tumanda kayo and all. Yun nga yung sinasabi, hindi naman to bago sa lahat pero there's a saying na yung beauty, yung mo nawawala yan eventually pag tumanda ka. Pag tumanda kayo, pangit na siya, pangit ka na. Pero yung kwentuhan nyo, okay pa rin. Vibes pa rin kayo, same pa rin kayo ng ginagawa. Mas maglalas yung relationship nyo pag vibe kayo kaysa sa pogi ko lang, maganda ko lang. Tsaka ang laking bagay din sa babae pag immature, yung kaya niyang dalhin yung sarili niya. Sa akin yun, isa sa malaking bagay yun na, kasi doon makikita yung baging, kaya na ito maging nanay, kaya na ito maging mami, diba? Kasi kung medyo easy go lucky na babae din, parang medyo di ko ma-imagine kung paano siya magiging mommy. So sa akin isa sa mga importante rin para masabi kong green flag or pang seryosohan yung babae is pag yun nga, the way siya ay pag-usap sa parents niya, sa mga kaibigan niya, kapatid niya. Isa sa mga way ko yun para masabi okay ito parang magalang naman pala siya. Saka paano siya pakilaro sa mga bata. Yung mga simpleng ganung bagay. More on nag-observe lang kasi ako bago ko para masabi ko pag nakita ko sa mga checklist ko. Marami kasi kanya-kanya naman tayong checklist sa babae, di ba? Kanya-kanya tayong listahan type na ganun kung ano ba yung para sa iyo. Ito yung worth it, ito yung right girl. So, pag na-hit mo yon, tingin ko di pang seryoso yung babae. Pero pag na-hit naman na niya yung mga red flags, it's up to you to weigh in kung susugal ka na sa seryoso yung babae o hindi. Parang ako ganun ko lang siya gagawin if ever mangyari sa akin. Which malalaman mo siya, hindi lang 1-2 meetings. Hindi. For sure, hindi 1-2. Parang kahit nga taon, di ba? May mga relationship din na taon. Minsan ganun. 3 years, lumabas yung mismong character niya or di naman siguro character niya, nag-evolve lang din. Nag-iba na yung pananaw niya sa buhay. Iba na siya mag-isip. So, hindi na kayo align. So, kaya nga, bilid din ako dun sa mga relationship na nagso-survive talaga let's say 7 years, 10 years na magkakasama, girlfriend pa rin. So, ibang level din yung problema nila or iba din yun. Kaya saludo ako doon sa mga ganong relationship. Then sa mga short naman, talagang baka ganun lang. Kaya usually yung mga, di ko lang alam kung totoo, pero usually yung mga tumatagal na interrelationship is yung mga magkakilala na dati. Kasi alam na nila kung ano yung bad traits at good traits ng isang tao. Kilala na nila kung sino yung family. Kung paano siya towards her or his family. So, at least if ever na maging sila, kilala mo na, hindi ka na magkakamali. Parang, kilala ko foundation. Simula elementary, girlfriend ko or high school. Tapos pag may nagawang mali, hindi, ganyan talaga siya. Maintindihan mo na kung bakit. Maintindihan mo na. Kung di mo pa siya ganun kakilala, ang sama nito Pero yun, by the end of the day, huwag ka talaga mag-judge sa person at first talaga. Parang kailangan makilala mo siya. Actually, mag-invest ka ng time kung willing kung interesado ka talaga sa babae. Parang yun at first parang kung interesado ka, sige kilalanin mo para masabi mo kung pang seryosohan o hindi. Pero kung ikaw mismo hindi ka ready, hindi ka naman ready doon, huwag kang magubos ng oras kasi baka sayang sa oras din ng babae na dinedate mo siya. Kasi ikaw, hindi ka naman pala invested, hindi naman long shot yung gusto mo. So, mas maganda na sa akin, for me, mas maganda na sa akin yung i-chill mo na lang, huwag ka nang lumandidin, huwag ka nang rin kung hindi ka naman game dun sa babae talaga. Kung hindi ka rin magseseryoso sa kanya. Kaya maganda rin, ikaw rin mismo alam mo kung game ka na ba sa seryoso or kung play around ka lang. Katulad nyo, parang ako hindi pa naman ako into serious relationship. Gusto ko lang ng fun. Hindi naman. Good time pala. So ikaw pag sasabihin mo pang good time ka, hindi ka pang seryosohan.
Ngayon pang good time. At least aminado siya. Oo, at least sabi na. Wala pa. Kasi meron iba na parang papakita nila na parang pang-seryosohan sila. Pero pang good time pala sila. Kasi nga ko na si Third tsaka si Jason. Pang seryosohan ka. Seryoso na kagad ako ngayon pa na. Pero yun, para sa akin, ganun ko lang para masabi kong yung babae is pang seryosohan. Kailangan ko kilala talaga na mas di mo mahabang basta makilala ko siya. And then tingin ko kung compatible na kami sa mga checklist ko. Tingin ko sa seryosohan ko. Okay. Pero yun nga, para mag-invest ka sa isang tao, usually, kailangan talaga physically attracted ka. Parang at first. Ganun talaga yun. Hindi ko masisisi. Ako na naman, hindi ko masisisi. Actually, wag na tayo magbulan. Pag nakita mo na, pero pag... Di mo type. Hindi nakita mo na hindi mo type. Nag-invest ka ba sa tao na hindi mo type? Yun pa rin yung una makikita mo if physically attracted ka. Kasi, for example, ako, ay nagagandaan ako sa ganito. Hindi naman, pag sinabi kong nagagandaan ako sa kanya, hindi naman na si Justin nagagandaan din sa kanya. Kasi magkakaiba naman tayo ng type eh. So for example, ako nagandaan sa kanya, si Jason napangitan sa kanya. Sa akin, by the end of the day, meron akong checklist para sa akin masabi ko na pang seryoso. Tinatanong ko kayo kung yung bang mga checklist sa mga partner nyo na hit ba? Na pang seryoso sa inyong mga may partner. Oo naman kasi syempre, hindi naman kami tatagal kung hindi siya pang seryosohan. Ikaw, Third. Oo rin. Tapos, hindi naman lahat check. Meron rin naman X. Pero, siyempre, wala naman na. Wala ata makaka-perfect. Hindi naman realistic na parang lahat check, wala kang nakita X. Totoo. Yun nga malalaman mo pag nakita mo yung X. Kaya ba i-surpass ng mga checks yung X? Pero sometimes you learn to love the ex. Yung mga exes. Yun yan. Yun yung sabi ni Third. Yun yung sabi ni Third. Parang kaya mo lunokin yung X na yun. Kasi sobrang dami ng green flag yan. Dami ng pang seryosohan to. So, kasi for sure wala namang perfect. Wala talaga. Hindi kasi tapos for sure may X ka rin naman eh. Oo. Meron ka rin. Alam mo, hanapin mo lang sa kanya check tapos ikaw may mga X ka rin, madami ka rin X. Totoo, for sure. Alas feeling mo perfect. Pero sa third check lahat din. I mean, commonly sa inyong dalawa. Ikaw, Jace. Hindi ko kasi niisip yung mga checklist check. Parang wala naman talaga ganun. Parang sure na talaga ako dun sa partner ko bago ako mag-start ng having. So parang kahit na may mga ugali rin tayo na di gusto, gano'n. Mag-usap lang naman kayo lagi niyan, parang gano'n. Hindi ko siya iniisip as checklist, gano'n. Parang based sa experience lang siguro. Kumbaga, ito nararamdaman ko, okay ba dito, parang gano'n. Parang minsan, maganda, emotions na lang. Parang kung ano yung nafe-feel mo, gano'n. Tapos siyempre kung matinong lalaki ka naman, hindi mo nabubuntisin kung hindi mo siya papanagutan talaga, di ba? Kami, matitinong lalaki kami. So, binuntis sila namin. Kasi, kaya nga pag ako, iniiwasan ko rin talaga iputok sa loob. Talagang alam mo, gusto ko sa labas talaga. Para alam mo, mas safe, di ba? Tama naman. Siyempre kung hindi mo naman siseryosohin, ba't mapuputok sa loob, di ba? Mabuntis ko yung unless kung hindi ka matinong lalaki, di ba? Ano yun? Ilagay mo yung picture natin. Sagot ko nga dun, parang there's no such thing as pang seryosohan o pang good time. Kasi yun lang yung tanong eh. Parang kahit yung sinasabi yung pang good time lang, may chance naman magbago yun na maging pang seryosohan. Kaya kailangan hanapin mo kung magka-vibe talaga kayo. Doon para sa akin, doon mo talaga bibase. Doon mo siya seryosohan. Kung hindi kayo meant to be. Di ba? Pero may time na figure out ko rin minsan sa first meeting eh. Kunyari after nyo mag-sex, parang kung nag-uusap pa kayo, yung parang, alam ba minsan pag after mo makipag-sex sa isang babae, parang, ilan oras pa to uwi? Uwi na ba to? Magsastay pa. Pero alam mo yung gusto mo pa siya makasama after the sex, gusto niya pa mag-cuddle, gusto niya pa maglambingan, ganun. Sabihin, pang-seryosohan siguro yun. So, ganun ka? O, narinig ko na yung kwentong ganun? Hindi ako siguro yung, sa ngayon yung parang may, yung napapastay pa yung babae. Most of the time parang, ano oras ba to uwi? That's like, nagigets mo. Nandun pa ako sa level na yun. Ako, so, sinasabi mo, kung gusto mo makipag-cuddle sa babae after sex, pang-seryosohan yun. Most may likely. chance. Kumbaga nasa 90%. Pero pag sabi, ano oras ba ito uwi? Yun. Pang good time Pang good time lang yun. Hindi ko ma-relate kasi hindi ko okay, pero okay din. Ikaw tingin mo ba? Pag gano'n? Bads cuddle lang agad. Ako kasi cuddle lang. Si Bads daw kasi siya yung pinapauwi. Ano oras ba ito?
kasi sa akin, hindi seryoso sa akin. Umuwi ka na kaya? Sila pala hindi May kotse ka, di ba? Mag-grab ka. Hindi ka pala pang seryosohan. Baliktad, ako ay naghahanap ng mali. Ang tama yung topic mo, Bernie. Sinabi mo pang ang babae. Ako pa lang, hindi ako, ang lalaki ba pang seryosohan o hindi? Pang seryosohan ka ba o pang good time ka na? Yun yata yung magandang topic. Pero yung parameters natin, no? Oo, no? Yun nga, ano kaya tayo? Tayo kaya, pang Parameter seryosohan na kaya tayo pang Super, umuwi ako. So, hindi ako seryoso. Then, based on first impression nyo, ano feeling nyo? Kung seryosohan ba si Jason, si Allen, si Justin, si Gab, si Bern, ako. Pero, Try nyo ako partner kung na kung sino lang gusto nyo. Kung gusto nyo mag-comment na parang, ay si Justin dito pang seryosohan. Sa YouTube, comment mo pag Jason pang seryosohan yan. Comment mo Van Allen pag seryoso. Comment mo Justin kung seryoso din. Comment mo Gab kung pang seryosohan si Gab. Comment mo si Bert kung pang seryosohan. And si third comment mo. Pero pag wala kaming nakitang pangalan namin, ibig sabihin, hindi kami pang seryosohan. Ganun na lang. Ganun kasimple. Doon natin i-uwi kung paano ba talaga yung first impression nila sa atin. Kasi masyado na medyo sa babae. Paano kung nag-base yung mga nanonood na, ay, itong tatlo kasi may partner na may mga anak na so pang seryosohan sila. So tayong mga single, automatic pang good time lang tayo kasi single tayo. Baka unfair naman Bala sa kanila. Bala Bala sa sa kanila. kanila. Kung paano nila titignan. Kasi mo, gusto nila single na lalaki, seryoso ako dito. Tapos, iba naman gusto dahil, si Bern gusto ko to dahil nakita ko na paano maging daddy to sa mga vlog, sa mga video. Tapos yung iba, the way tayo magsalita, the way tayo mag-answer, doon rin sila magbe-base kung, maganda yung mga sagot nito, pang seryosohan yung mga sagot nito. Nakita ko. Kasi hindi na ako pang seryoso. Hindi mo rin masasabi kasi hindi rin naman pareho yung mga tao din, hindi naman pareho sa mag-isip. So for sure baka may mag-isip dyan na parang may laman yung mga sinasabi ni Justin na. Yung hiyari kay Justin, kakalab kami, di na kayo pang seryosohan, gagawin ka. Oo nga. Baka, Pero ano ba yung qualities na pang seryosohan sa yun? Malalim yung binigay mo sa akin. Follow-up question na, ibang topic na. Hirap ata. Huwag na yun. Pero ano ba? Simple lang eh. Sagutin ko ba? Tingnan mo kanina. Kailangan Kasi pilitin syempre, nasa topic rin yung pang seryosohan. pasok pa rin. Pasok pa rin. Sige, siguro, bigyan ako ng isa-dalawa. Siguro yung family-oriented tsaka values. Kasi yung faith sa akin medyo negotiable pa naman kahit pa paano. Kasi hindi man ako masyado nagpa-practice ng faith ko. Kaya, baka kasi yung iba, kasi may kilala ko mga iba naman na faith talaga una. Para kung hindi kami same faith, wag na, parang ganun. Pero sa akin kasi more on values talaga. Kung una values din yung family. Nagmamatter kasi sa kanya family kung paano siya sa family. Kung okay. So sa akin yung parang first pick ko na tinitingnan mga Values in terms of values ko rin, mga simple, paano siya magtrato ng waiter, yung mga ganong simple na yung Importante. kasi yung small things na yun, kung doon pa lang medyo na siya, though pwede naman ma-improve, pero isa-isa, para sa akin lang naman yun, yung values tsaka katulad niya, yung values na yun na kung paano siya magulang, paano sa mga kaibigan, sa mga taong hindi niya kakilala, kung paano siya mag-okray, paano siya so yun yung sa akin parang top 2 mo. As of the moment, top 2 ko green flag. Na, seryo, pang seryoso ang taong to. Pag hindi pumasok ka, Kahit di siya maganda, di mo siya. Oo, kahit di maganda. Ako, to be honest, na-attract ako kahit di maganda. Tapos, parang, talino na ito mag-isip. Okay ito mag-ano. Na-attract din naman ako sa ganun. Ikaw, Bagab? Same din, top 3. Very family-oriented ako. Pero syempre sa akin gusto ko God-fearing. Kasi, in most part, yung mga relationship magsasurvive talaga kung God first for me and then goal-oriented kasi syempre gusto ko may goals kaming mararating sa buhay, diba? Hindi lang dapat, alam mo yan, hindi hilaan, dapat parehas kayong may goals na tutulungan ng isa't isa kasi importante yun, especially sa work, diba? And gusto ko rin yung sinabi mo sa values kasi importante sa akin kung paano mo tratuhin yung mga iba't ibang taong hindi mo kilala talaga. Doon mo makikilala yung isang tao din talaga Kasi syempre kung gaganinin mo yung isang waiter or yung sino man taong personality, driver, diba? Pwede niyang gawin din sa'yo yun. Diba? So, importante rin talaga yun. Importante kasi sa akin, totoo lang. Okay naman yung mga nasabi niyo. Pero malaking bagay kasi kung masarap ka sex ng babae. Alam mo, parang
iba yung pag may connection kayo dun sa sex. Hindi, paano kung masarap ka sex, pero... Yun nga, dun nga nagkakatalo, kaya walang tumatagal. Hindi, okay. Yes, diba? Kasi masarap ka sex, pero hindi mo yun, ka-personality or ka-vibe, diba? Tapos may mga gano'n, no? May mga vice versa naman na yung kabila naman meron. Hindi naman, masarap naman, pero like, hindi yun yung hinahanap mong sarap. Masarap lang sila kakadil, pero hindi sila masarap ganun. Hindi rin, masarap, pag mas masarap ka sex, masasarap ka kadil. Pag sakto lang sa sex, sakto lang rin yung kadil. Iba, alam mo yung parang nakangiti ka after. Paano yung ngiti? Paano yung ngiti? Pero meron ka lang na-meet na gano'n. Meron na na-meet na gano'n recently lang. Kaso syempre, it didn't work out. Alam mo yung parang, hindi talaga namin like, panahon siguro, hindi namin oras, hindi namin lugar, kasi magkalayo yung lugar namin. So, baka, siya na yung pinaka. Hindi ko na nasasabihin yung pangalan, pero hindi nyo kilala kasi. Hindi namin kilala. Hindi nyo ba kilala? Hindi namin kilala. Hindi nyo kilala? Hindi mo sinabi yung pangalan. Hindi naman kilala. Hindi ka naman kiss and tell eh. Hindi naman okay. So walang chance yung mawalan nangyayari sa inyo. Na hindi siya, hanggat walang hindi nangyayari sa inyo, so hindi mo siya ma-judge. Hindi, wala. Kasi natatakot ako na kunyari nga, nga, type ko, trip ko yung values, yung traits, yung kasama. Kaso pagdating na, kunyari, binangyari siya. Kasi may in-experience, may ganyan na nangyari sa'yo. May ganyan na nangyari, na-bore ako. Kumbaga importante sa'yo yung partner. Ito talagang relationship Siyempre, alam mo yun, siyempre, ang saya na kasama, yung mag-enjoy kayo outside of the bedroom, diba? Pero pagdating sa bedroom, parang, oh shit, this is the boring part. So, para sa'yo, parang importante talaga yung sex life. Importante rin para sa, in my opinion lang. Justin kasi hindi mahilig sa sex. Medyo, ewan ko ba? Ikaw, Jace. Ikaw ba? Kung inaanto ka na yun. Sorry. Medyo boring ba kaming kausap? Yung sagot mo, masarap sa sex. Tapos hirap na i-follow. Sabi ko ano parang wholesome lang parang yung tingin mo okay mag-alaga ng anak. Okay. Malaman mo rin yun pagka kung paano niya alagaan yung anak mo. Yung partner ko siya, sarap ng tulog ko tapos Kumapit dito. Wala, basta ayun, na-appreciate ko ngayon sa kanya na parang ako, panay basketball lang, gano'n. Ito narinig mo. Thank you. At saka parang gusto ko yung supportive ka kasi parang as a family man, parang kailangan mo talaga ng babae na support ka sa goals mo. Kasi parang kung parang mahirap yun, kunwari di aligned, parang di ka support sa mga gusto mo gawin na diskarte or mga grind mo, parang mahirap mag-grow, parang gano'n. Kaya parang sa gusto supportive na babae. So kung kay Allen, something about malayong bed scene na kumbaga kay Jason supportive. Kumbaga romantic ka, ako bastusan. Tabi pa kayong dalawa. Like, ako na lang lilipat kasi this is always your seat, no? Hindi na lang ako banda kita. Maganda. Kami magkakapalitan. Ba't dito ka sa akin lumapit? Dito kami magkakapalitan. Next episode. Or dito sa gitna nila. O doon ka sa labas. Pero maganda. Pero na-respeto naman namin yung ano mo dyan. Ikaw ba, Third? Ikaw? Actually, yun most probably, di ba po kung gusto mo ng family, syempre family-oriented. Pero yung sa akin kasi more of kung paano siya mag-alaga. Yun nga, yung sinasabi ni Jason na yung alaga sa anak. Pero yun nga, pag first nyo na-meet, wala pa naman kayo anak. So, like, kung paano siya mag-alaga, kung may kapatid man siya, paano siya mag-alaga sa family niya. Or for example, mag-jowa na kayo. Kung paano kanya alagaan. Siyempre kung paano niya alagaan yung mga loved ones niya. Eventually, pag nagkaanak kayo, mas more pa yung paalaga niya kasi siyempre anak mo yun. Pero iba nga yung pagmaalaga yung babae. Ayun, family-oriented, tapos marunong mag-alaga and all. Yun siguro para sa akin yung mga green flags na hinahanap ko talaga sa babae. Kumbaga, sa'yo, yun din, supportive tsaka maalagang babae. Kay Jason parang ganun din. Tapos kay Allen, medyo ibang way lang din. Ibang way. Iba yung hinahanap. And God-fearing, syempre. Ayun, same kayo ni Gab, God-fearing. God-fearing kasi yun nga, if magpapakasal kayo, syempre dadaan talaga kayo. And syempre kung may mga problems kayo ng pagdaanan, saan pa ba kayo tatakbo eventually? Kasi ako as a person, I put God first talaga. Syempre ayaw mo rin naman na you put God first tapos yung asawa mo or husband mo is hindi God-fearing and all. So, eventually magkakatalo-talo rin kayo. Pero let's say, God-fearing nga, pero magkaiba kayo ng faith. Let's say, magandang tanong. Christian, isa sa Muslim.
I mean, okay lang ba yun? Or pag sinabi mong God-fearing is, as long as ako, Muslim, kunyari, God-fear ko naman na sumusunod ko kay Allah, Christian, sumusunod kay Jesus or kay Lord, di ba? Parang gano'n. So, okay lang ba yun? I mean, sa'yo okay lang ba yun? Or kailangan na same faith talaga, like, say, Christian, Muslim, in my opinion, okay lang sa akin. As long as she respect, tapos kung ano yung faith niya, I respect. Actually, kung lumaki ka sa Catholic religion, tapos siya lumaki sa ganun, tapos nagkita na kayo eventually mga 20 years old, mahirap yung baguhin eh. As long as, yun nga, magtulungan kayo, like, support niyo yung each other. Like, huwag niyo i-judge kung ano yung faith niya, huwag niya i-judge kung ano yung faith mo. Kailangan respetuhin mo talaga. Kasi syempre, alam mo naman ibahin mo. As long as you guys support each other, have faith na meron talaga sa taas. Yun ang importante talaga sa akin. Yeah, at least para medyo clear. Medyo clear lang kung ano yung God-fearing. Kasi baka may mga nakikinig din na, God-fearing. So, ano nga yung relationship ko, medyo magkaiba kami ng religion. Pero God-fearing ako, parang gano'n. Okay lang ako na medyo magkaiba tayo ng religion or ganun. As long as you have faith, I respect your faith. You support me pag may trouble ako, then you respect kung paano ako mag-service kay God or paano ako mag-ano. Okay yun eh, no? Bigayan lang. Ganun rin naman, hindi lang naman sa religion or sa faith eh. Like, as a whole, bigayan lang kayo. If gusto nyo talaga mag-work yung relationship nyo, alam nyo kung saan kayo lulugar. Like, kung ito yung gusto niya, kung kaya mo naman na ibigay sa kanya, ipagbigyan siya na ganyan. Why not, di ba? Kasi, siyempre, long term yung ano nyo, hindi lang naman short term yung goal nyo. So, yun, kailangan talaga na you understand your partner. Covered. Kasi kami traits ni Riva na nagustuhan mo. Parang ganun yan. Gusto ko, ito na sasabihin ko based on experience, pero gusto ko ibang topic ito. Okay. Natin na Okay, sige. Paano natin malalaman kung sino yung daban, parang ganun. Okay. Ibang topic na lang. Pero, yung traits na lang sasagutin ko. Yung traits na. Parang masabi ko, ito. Hindi na for Riva. Hindi. Not specifically for Riva. Or yung traits si Riva. Yun na lang. Anything. Shout out Riva Kennedy. Or yung, bago mo na si Riva, ano ba yung traits na hinahanap mo? Tama yan. Parang, kuya, bago mo mamit si Riva, kanyari wala si Riva, masabi mo, green flag sa akin ito babae, pang sarasohan. Ito bang sarasohan? Wala talaga eh. Kasi di talaga ako naghahanap ng... wala kang ganun. Wala. Di talaga ako naghahanap ng pang sarasohan. Parang... Good time lang. Good time ko lang. Parang dati talaga parang puro good time. Tapos yung... Na-meet ko lang talaga si... Totoo naman. At least you're honest, di ba? Doon ko lang... yan pala yun. Kasi di ba yung mga tinanong niya nga sa akin. O kailan mo na... O naliligaw ka, kailan mo na... meet yung parents ko. Sabi ko, kailangan ba yun? May ganun time. First time ko lang talaga kasi maligaw. Yung totoong ligaw talaga kay Riva. Lahat parang sa text lang or ano. Ako parang sinasabi mo, wala kang basis, hindi mo naman, bila mo na nasabi na, okay pala tong ganito. Kay Riva, ngayon mo lang nalalaman. Hindi mo nalaman na, she's the one. Hindi kasi talaga, parang di ako naghahanap. Iba din. Hindi yung kiklip natin. Grabe pala yung Riva Kennedy. She's the one. So, binago ni Riva yung buhay. Totoo to binago ni Riva yung buhay mo in a good way. Tapos nakita namin yung difference. Tapos yun magkakilala na kami. Doon ko na nakikita na yung God-fearing siya. Tapos sobrang family-oriented. Which is yung gusto mo, mga ganun. Doon ko pala nakita na yun yung gusto mo. Nahanap mo pala kay Riva yung mga gusto mo talaga. Yun, tapos may siya, yung pinakagusto ko sa kanya, na-challenge ako na papanindigan niya talaga kaya nag-away ko. Kahit daw mahirap sa kanya, hindi niya talaga kakausapin. Parang basta na-challenge talaga ako. Nag-connect kayo. Technically, nag-connect. Nakahanap ko ng katapat mo. Yun. Pero bago to yung bago. Ngayon ko lang ito nalaman na ganyan. Hindi naman kasi talaga ma-share si Vern na tao. Totoo. Kaya, yun mission accomplished. Kaya maganda itong podcast na to. Shy type talaga yan, shy type. Actually, parang sila ni Jason. Nakita mo naman si Jason talaga Buddy, medyo hindi rin. So, silang dalawan mahihain. Pero at least, di ba, nagpa-podcast sila. Mission accomplished. Makikita yung improvement. Pero di ba, dati, never natin nakakita na mag-YouTube si Vern sa sobrang hiya. Sabi natin malabo, mahihain yan sa camera. Ngayon, grabe na. Ngayon, tayo natuturuan. Alin, tumingin ka sa camera? Or Alin, gano'n siya nagtuturo. Grabe Saka yung mga TikTok niya, diba? Tapos makikita mo sa mga vlogs dati ni Riva, kung ano dati si Vern. Tapos, di ba, si Riva lang naman talaga yung nagbablog eh. Tapos parang nakikisabay, minsan nasasama lang si Vern. lang siya. Tapos, di masyado nagsasalita. Tapos, eventually, nagtayo ng sariling vlog.
Galing bro. Yun yung Congrats. doon mo mga malalaman kung long term yung relationship nyo. Kung makikita mo na nag-i-improve yung tao towards better. Nag-grow Better din person, nag-grow yung tao. Di ba? Ang ganda nga yun na na-improve ka niya in a better way. So yun talaga yung pang seryosohan, diba? Kaya yun guys, dapat hanapin ito kay pang seryosohan. Kung gusto niya mag-settle ng maayos. Pero kung gusto niya ma-play around, tingin ko hindi naman masama. May kanya-kanyang era ng stage ng life mo yan na this time gusto mo na mag-play. Hindi go. Pero syempre ingatan mo rin yung taong makakalaro mo din during that time. Hindi mo pwede injure rin. Kumbaga sa basketball, hindi mo pwede ma-injure yung taong yan. Then kung mag-settle ka, pero yun, decision mo nasa iyo talaga. Pero kailangan talaga ng para maging successful talaga. Feel ko kailangan talaga ng partner na ako din. Ako rin. lahat eh. Parang hindi naman necessarily business partners kayo. Pero like, may certain motivation kasi pag maayos yung partner. Pero may mga successful naman na parang walang partner pero malaking tulong. Maganda kasi may sasandalan kay. Pag uwi mo, merong pupuntahan din. Kaya, Yun mo, kayo na yung pinaka-successful. Oo. Hindi mo kami medyo. Tignan mo kami ni Justin, kami nasa ilalim. Hindi mo. Siyempre sa pangatlo sa ilalim si Gab, kumbaga. Pero, kumbaga, angat pa rin natin si Gab. Hindi, kita ka naman sa tatlo. Kung makikilala niyo pa yung si Jason, si Vert, at si Turk, makikita mo sila nasa good place. Hindi sila yung tipong lalaki makita mong stress. May iba kasing guy pag nakita mo, stress naman ito, daming pala, hindi masaya relationship din. Kasi, hindi niya tinignan yung good or bad traits, tapos nag-jump siya dun sa tao. Boom. Di ba, hirap nun. Pero, so far, so good dahil mga kaibigan natin yun. Sana tayong happy din. Actually, hindi niya naman kailangan madaliin kasi kung saan darating lang naman yun. Like yung sa akin, di ko naman talaga hinanap. Dumating na hinanap. Pero, makikil mo yun. Ikaw na intro eh. Parang, Yun, nag-away na po kami, podcast ba? Nag-away na po kami. parang conclusion siguro sa question sa topic. Umpisa ko lang. Siguro conclusion niya, may kanya-kanya tayong way para masabi mo kung ang yung babae is per play or seryosohan. Then like nga sinabi ni Vern, Sugal pa rin talaga. sugal pa rin eh. Risk pa rin. Risk pa rin siya sa lahat. So, for me, dun sabi sa narinig ko sa inyo, yun nga, iba-iba. Iba yung kay Alan, iba yung kay Vern, iba yung kay Third. Sa akin, iba rin, may common tayo, ganun. Pero, it's up to the person, for me. Kung ikaw pa rin makakapagsabi kung yung babae is for seryosohan, kung willing ka mag-jump, wag mo na i-judge na, wag mo na sabihin na pang babae is or play around or pang seryoso. Yun na yung akin. siguro sa akin, na-conclude ko na parang di mo talaga masasabi kung pang seryosohan yung babae or hindi pang seryosohan sa first meeting niya. Parang you need to know her or him deeply para masabi mo kung pang seryosohan siya or hindi. I mean, first meeting, may makikita kang red flags and green flags. Doesn't mean na parang, ay, may mga green flags siya, pero pang seryosohan siya agad. Kasi as you know her or him, eventually, malalaman mo kung ano yung mga red flags at green flags. Tapos, dun ka mag-weigh kung pang seryosohan na siya talaga or hindi. If ever na maghahanap ka ng pang seryosohan or hindi pang seryosohan, I mean, hindi mo rin malalaman sa first meeting pa lang. You need to know a person deeper para malaman mo or masabi mo na pang seryosohan siya or hindi siya pang seryosohan. Tingin mo, na-summarize pa natin yung mga thoughts yun. Tingin ko, Oo. Na-conclude na rin naman natin. So, day one. Thank you mga buddies. Thank you mga buddies for Thank watching you. sa first episode namin. And see you sa next episode. see you.